Anim na opisyal ng lokal na pamahalaan ng kalayaan sa Palawan na pinagbawalang makapasok ng China, tiniyak ng ilang kongresista. Ilang transport groups planong humiling ng fuel subsidy sa LTFRB dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Pagpapalakas sa seafarers training tatalakayin sa Regional Forum ng International Maritime Organization at Marina. Luxembourg Deputy Prime Minister Xavier Bettel bibisita sa Pilipinas ngayong Pebrero. Precast manufacturing facility sa Bataan ininspeksyon ng DepEd at Department of Public Works and Highways. Mas mataas na alokasyon sa national budget para sa munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan. Kabilang na ang sektor ng infrastruktura at social services na nagkakahalaga ng 462 million pesos para sa taong 2027. Gayun din ang pagsusulong na maipasa mga panukalang batas para sa West Philippine Sea gaya ng West Philippine Sea Education Bill at ang pagkakaroon ng National West Philippine Sea Victory Day tuwing July 12 kung kailan nanalo ang Pilipinas laban sa China sa 2016 Arbitral Award. Mariing kinondena ng Department of Foreign Affairs ang inilabas na babala ng Chinese Embassy kaugnay sa umano'y posibleng kawalan ng trabaho para sa mga Pilipino dahil sa issue ng diplomatic tension sa pagitan ng Pilipinas at China. Binigyang diin ng DFA ang pagpapahalaga sa bilateral agreement ng dalawang bansa kung saan nakapaloob ang pagpapaigting ng kooperasyon sa larangan ng ekonomiya, kultura at iba pang mga sektor na nagbibigay oportunidad sa maraming Pilipino. Itinuturing ng DFA na isang notes with concern ang pahayag na ito ng Embahada ng China na anilay tila economic sanctions laban sa Pilipinas. Sa unang pagkakataon, lalahok ang mga sundalo mula sa Japan Ground Self-Defense Force o JGSDF sa taunang military exercise na sa Lacnib. Ito ay matapos magkabisa ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Japan noong nakaraang Setyembre. Tinatayang nasa 300 sundalong Hapon ang makikiisa sa unang bahagi ng pagsasanay na gaganapin ngayong Abril. For the coming Salakpid Tama, 300 troops from the Japan ground self-defense forces will take part in this various training. They will join us. It is more on infantry combined arms operations, and more of meron ng HADR operations. Bukod sa Japan, kasama rin sa pagsasanay ang mga sundalo mula sa Estados Unidos at Australia, katuwang ang Philippine Army. Ang Salaknib ay taon ng pagsasanay ng Philippine Army at United States Army Pacific upang palakasin ang koordinasyon, kakayahan at pakikipagtulungan ng mga sundalo. Magandang tanghali. Naging matagumpay nga yung ika-14 na Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa pagitan ng Pilipinas, Australia at Estados Unidos. Layunin nito na palakasin yung seguridad sa karagatan. Isinagawa ang 2 araw na pagsasanay mula February 15 hanggang 16, humigit kumulong 40 nautical miles mula sa timog silangan ng Bajo de Masinloc. Sa unang pagkakataon mula nang makomisyon noong Disyembre ng nakaraang taon, sumabak sa MMCA ang pinakabagong barko ng Philippine Navy na BRP Diego Silang. Ang pagsasanay sa West Philippine Sea ay pinangunahan ng Armed Forces of the Philippines, Australian Defense Force at United States Indo-Pacific Command. Matakdang bumisita sa Pilipinas si Luxembourg Deputy Prime Minister at Minister for Foreign Affairs and Foreign Trade Xavier Bettel mula February 18 hanggang 19 bilang pagdiriwang ng ika-80 anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng Luxembourg at Pilipinas. Layunin ng pagbisita na palakasin ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng trade and investment, financial cooperation, information and communications technology, space science at labor mobility. Nakatakdaring lagdaan ng magkabilang panig ang Memorandum of Understanding on Bilateral Consultations upang mapalalim ang regular na political dialogue sa pagitan ng dalawang bansa.
Tatalakayin din ng dalawang lider ang mga isyong pangrehiyon at multilateral kabilang ang pangunguna sa gaganaping ASEAN at ang kandidatura ng Pilipinas sa United Nations Security Council. Naglabas ang Manila Regional Trial Court Branch 52 ng precautionary hold departure order laban kay Senator Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Bukod sa kanila, kasama rin sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH Director Gerardo Poliancia at dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Nakakita ng probable cause ang hukuman na ang mga respondent ay posibleng lumabas ng Pilipinas upang takasan ang kanilang kaso kaugnay ng pagkakasangkot sa anomalya sa flood control projects. Inuutos na ng Korte sa Bureau of Immigration na isama sa whole departure list ang mga nabanggit na individual. Nasa Office of the Solicitor General na Ambola upang isumite sa Korte Suprema ang posisyon ng Office of the Ombudsman. Ito'y patungkol sa petisyong inihain ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na humihiling na mapawalang bisa ang kasong graft at malversation na isinampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano kahapon, nakapagpasa na sila ng kanilang komento patungkol dito, kung saan soldier naman ang maghahatid nito papunta sa Supreme Court. The Office of the Solicitor General is the one that's going to reply for us. We have submitted our position to the Office of the Solicitor General, and they have been ready actually to file the comment. Bahagi ng kanilang posisyon ang katotohanan na binigyan nila ng due process ko at hindi nalabag ang mga karapatan nito bilang isang individual. Ayon kay Clavano, inaasahan nilang agad itong mareresolba ng kataas-taasang hukuman. Kaugnay nito, sinabi rin ng tagapagsalita ng ombudsman na maaaring tawaging full-blown fugitive siko kung patuloy itong magtatago at tatakas sa batas. Kung gustong matumbok ang pinakamalaking isda sa flood control corruption scandal, si dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin ang dapat imbestigahan. Yan ang giit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino nang tanungin sa dahilan ng paghahayag nito ng umano'y pagkakaroon ng communication records sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Bersamin kaugnay ng kickback sa budget insertions. Kaya nagtataka ang kongresista kung bakit hanggang ngayon walang isinasagawang investigasyon kay Bersamin sa kabila ng pag-uugnay sa kanya sa flood control corruption scandal ni dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo at resigned Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kapansin-pansin na bagaman marami nang nagpangalan sa kanya, including Yusek Bernardo, na susi ang papel niya, ugnay between the kickbacks and the President, si Adrian Bersamin ang tumatanggap at nagbibigay nito sa Pangulo directly. Inanunsyo kahapon February 16 ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na kanyang pipirmahan ang isang bagong department order bilang bahagi ng reforma sa ahensya. Ayon kay Secretary Dizon, ipatutupad ng DPWH ang bagong proseso sa promotion at appointment para sa mga opisyal gaya ng mga regional director, district engineers, assistant district engineers at iba pa. Magandang umaga-aga, kabilang sa tatalakayin ng IMO at Marina dito sa 3 araw na forum ay yung pagpapalakas sa mga gagawing pagsasanay sa mga marino. Nagsimula na ngayong araw ang Regional Forum ng International Maritime Organization o IMO, katuwang ang Maritime Industry Authority o Marina. Sa 3 araw na forum, kabilang sa pag-uusapan ang mga palitan ng kaalaman at gagawing koordinasyon para sa implementasyon ng SEWC Convention and Code. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act ang isang dating journalist at isang content creator dahil sa umunoy pagpapakalat ng peking medical certificate ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, sa ginawang cyber surveillance noong nakaraang buwan, nakita ng mga otoridad ang mga naturang post sa social media. Kabilang sa tinukoy ng NBI ang dating mamamahayag na si Jose Sonsa o Jay Sonsa at ang content creator na si Jeffrey Celis o Ka Eric Celis. Apart from Mr. Agota, meron naman po kami initial filing na
doon sa mga nagpakalat ng fake medical certificate.